Happy birthday, pinsan kong maganda! Saad ng pinsan niyang si Mia mula sa kabilang linya. Mahinang tumawa si Hope at inaantok na bumangon. Ang aga mong tumawag, inunahan mo pang parents ko sa pagtawag. Syempre, alam mo naman na ikaw ang paborito kong pinsan. Miss na kita. Ang layo-layo na natin sa isa't isa. Kung pwede lang na umalis na agad ako dito sa Canada at pumunta dyan sa'yo. Medyo naiiyak pang sabi ni Mia. Mahina na lang siyang tumawa. Sila talaga ang mag-best friend ng pinsan niyang si Mia. Sabay silang lumaki, pero nang mag-asawa muli ang kanyang tita na nakabase sa Canada, nawalay na siya kay Mia. Gayunpaman, close na close pa rin talaga sila. Madalas silang nagtatawagan, kinikwento ang mga nangyayari sa isa't isa. Wala rin naman kasi siyang kapatid, kaya talagang malapit na malapit siya sa kanyang pinsan. Nang matapos ang tawag, pinagmasdan niya ang sumisikat na araw sa labas. Habang nagsusuklay, narinig niya ang malumanay na mga hakbang na papalapit sa kanyang kwarto. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan at lumitaw ang nanay ni Hope. "Gising ka na pala, anak." Napangiti naman si Hope. "Good morning, ma." Pumasok ito at umupo sa kanyang tabi. "May espesyal kaming hinanda para sa'yo this morning." "Ha? Talaga po? Ano po yon?" Tanong niya pa rito. Pumasok naman ang kanyang ama na may dalang maliit na cake. Alam ng mga ito na hindi siya mahilig sa bonggang celebration, kaya simple lang talaga ang binigay sa kanya. At kahit simpleng effort lang, masayang masaya na siya roon. "Happy birthday, anak!" sabi ng kanyang ama at maingat na itinapat ang cake sa kanyang harapan. "Thank you po, Papa," nakangiting sabi ni Hope. Niyakap siya ng kanyang mga magulang, parang tumalon ang puso ni Hope. Paano niya ba makakalimutan ang birthday niya kung palaging pinaparamdam ng mga taong mahal niya na mahalaga ang existence niya sa mundo? "Taon-taon, palagi kami may plano sa birthday mo, pero ayaw mo naman na maghanda. Kaya mamaya, dinner na lang sa labas," sabi ng kanyang ina. "Gusto namin itong gawing espesyal para sa iyo ang birthday mo, kaya lahat ng ipapabili mo, bibilhin namin mamaya. Ayaw mo maghanda, kaya yun na lang ang regalo namin sa iyo, anak." Mahinang tumawa si Hope. "Wala naman po akong ibang gusto, ma. Binibigay niyo naman po kasi lahat. Kaya wala po akong bagay na gustong hilingin. Basta masaya at good health lang po sa ating lahat. Masayang masaya na po ako ron." "Masaya kami na, yan ang iniisip mo. Pero anak," sabi ng kanyang ama at tumabi din sa kanya. "Birthday mo, kaya dapat humiling ka. Kahit ano, gagawin namin ng mama mo." Bahagyang kumupas ang ngiti ni Hope at saglit na nag-isip. Nagpalitan ng mga tingin ang mga magulang niya, naghihintay sa kanyang sasabihin. Pagkatapos ng ilang saglit, muli siyang nagsalita. "Actually, may iniisip po ako," sabi ni Hope sa mga ito. Tumaas ang mga kilay ng kanyang ina. "Ano yun, anak? Sige lang, sabihin mo sa amin." "Gusto ko po sanang mag-enroll sa public school next year," sabi ni Hope sa mga ito. Sandaling napatigil ang kanyang mga magulang. Alam niyang hindi yun inaasahan ng mga ito. Kahit siya rin naman, basta pumasok na lang sa kanyang isip na yun ang gusto niya. "Sandali lang. Public school?" ulit na tanong ng kanyang ama. Tumango naman si Hope. "Opo, alam ko po na matagal na ako sa private school at maganda naman po ron. Marami akong kaibigan. Pero gusto ko lang po talagang subukan pumasok sa school ng mga ibang kababata ko. New environment na rin po para sa akin." Hinawakan ng kanyang mama ang balikat niya. "Pero Hope, maganda naman ang takbo ng grades mo sa current school mo. Masaya ka kasama ang mga kaibigan mo. At mas safe ka sa private school mo kasi may mga gwardya. Bakit mo gustong magpalipat ng school?" "Well, yung ibang mga kaibigan ko po kasi nung bata pa kami, sina Sheila at Marie po dun sa dati nating bahay. Nag-aaral po sila sa public school kahit may kaya naman po ang pamilya nila. At sinasabi po nila na sobrang saya nila doon. Sabi nila, enjoy din naman daw po sa private school pero mas iba raw po ang saya kapag nasa public school. Parang masaya at gusto ko rin pong maranasan yon. Gusto ko pong malaman kung anong pakiramdam ng mag-aral sa ibang klaseng school." Sheltered si Hope ng kanyang mga magulang, kaya palaging maingat ang mga ito sa kanya. 3 beses nakunan ang mama niya noon hanggang sa siya lang ang nabuhay.
Tinuturing siyang miracle baby ng mga magulang niya, kaya talagang lahat ng gusto, ibinibigay sa kanya. Hanggat kaya, binibigay sa kanya ang klase ng environment na magiging panatag at payapa si Hope. Matamad siyang tiningnan ng kanyang ama. Naiintindihan ko na gusto mong subukan ng ibang bagay. Pero, hindi ka ba nag-aalala? Nasanay ka na sa private school simula kindergarten. Magkaibang public sa private, anak. Tumango si Hope at may maliit na ngiti sa mga labi. Alam ko po, Papa. Pero yun nga po ang dahilan kung bakit ko gustong subukan. Gusto ko pong makita kung anong pakiramdam ng makapag-aral sa ibang lugar. At honestly, sa tingin ko po magiging masaya ako. Gusto ko lang po talagang subukan. Please? High school lang naman po. Sa college, kayo na po ang bahala kung saan niyo po ako gustong papasukin. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Well, kung yan ang talagang gusto mo, anak, sige, i-enroll ka namin sa public school. Doon na lang sa public school na may kakilala kami. Kilala mo si Ma'am Celeste, yung kaibigan ng mama ng papa mo. Principal siya ron. May ng school na yon at maganda ang turo. Bumaha ang saya sa kanyang mukha. Maraming salamat po. Tumawa naman ang kanyang ama at hinaplos ang buhok niya. Ano pa bang magagawa namin? Harmless naman ang hinihiling mo sa amin. Isa pa, araw mo to, Hope. Ano man ang desisyon mo, nandito kami para sa'yo. At sa mga salitang yon, naramdaman ni Hope ang isang alon ng excitement. Alam niyang malapit na siyang magsimula ng bagong paglalakbay, isa na magdadala sa kanya sa mga lugar na hindi niya pa natutuklasan. Pero sa paglipat niya sa ibang school, hindi niya inasahan na makikilala niya ang isang tao na magiging malaking parte at magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sure ka ba na dyan mo nilagay? Tanong ng classmate ni Hope. Tumango naman siya. Oo, dito lang yon. Hindi ko alam kung bakit biglang nawala. Kampante siya na nasa bag niya ang kanyang wallet. Marami siyang ginagawa kanina dahil may event sa school at officer pa siya. Nag-ayang bumili ng pagkain ng kaklase niya kaya bumalik sila sa classroom. Pero pagtingin ni Hope sa kanyang bag, wala na roon ang kanyang wallet. Biglang sumigaw ang kanyang kaklase. Grabe naman talaga oh. May magnanakaw dito sa room natin. Nawawala ang wallet ni Hope. Ilabas nyo na. Alam nyo talaga kung sinong mapera dito eh. Pinigilan naman ni Hope ang kanyang kaklase. Huwag kang sumigaw. Hindi naman natin alam kung sino ang kumuha. Hayaan mo na lang. Umiling naman ito. Hindi. Dapat may aksyon yan. Sabihin na lang natin sa advisor natin para mahalughog ang gamit ng lahat. Nagsalita pa ang isa niyang kasama. Paano kung galing sa ibang section ang kumuha? Sabi ng boys, may mga taga-ibang section daw na pumunta dito kanina. Hindi natin sigurado. Basta. Sabihin pa rin natin sa advisor natin. Kapag hinayaan yan, mamimihasa lang at mambibiktima pa ng ibang student. Napabuntong hininga na lang si Hope. Mabuti na lang at wallet ng coins niya lang iyon. Hindi rin naman siya nagdadala ng maraming pera sa school. Mas madalas siyang pabaunan ng kanyang ina ng maraming pagkain. Hindi niya na lang siguro sasabihin sa kanyang mga magulang para naman hindi na mag-alala ang mga ito. Hayaan niyo na. Pinilit ng ngumiti ni Hope. Coins lang naman yon. Next time magiging maingat na lang ako. Dadalhin ko na lang ang gamit ko kapag lumalabas. Nang sumapit ang hapon, pumunta na siya sa kantin ng mag-isa. Pinautang na muna siya ng isa niyang kaklase at nangako siyang bukas niya nalang babayaran. Hindi kasi siya pwedeng malipasan ng gutom lalo na't maghapon na sila roon. Hindi niya rin kasi inaasahan na maghapon sila sa school sa araw na yon, kaya kaunting pagkain lang ang naihanda ng mama niya para sa kanya. Natigilan lang si Hope nang may bumangga sa kanyang babae. Nang tingnan niya yon, si Agnes na tahimik sa kanilang klase. Hindi ito masyadong nakikipag-usap sa iba. Halos lahat gustong mapalapit kay Hope. Pero si Agnes palaging mailap kahit kanino kaya gusto rin sanang maging kaibigan ni Hope. Hala! Gulat na sabi ni Hope. Ang pagkain ko? Dumula sa kamay niya ang tray ng pagkain. Bumagsak yun sa sahig na may malakas na tunog. Hindi naman mangyayari yon kung wala siyang nakabungguan na estudyante. Kung pagkain ang natapon sa kanya, mga barya naman kay Agnes. Yumuko si Agnes at nagsimulang pulutin ang ilan sa mga barya. Bahagyang nagulat si Hope.
Hindi sigurado kung pupulutin pa ba ang mga pagkain o hindi na. Gayunpaman, wala namang maglilinis sa kalat na yon, kaya yumuko na siya para pulutin ang mga nasayang na pagkain. "Sorry Agnes," sabi ni Hope, mahina ngunit taos-puso ang boses. "Hindi kita nakita." Hindi tumugon si Agnes at patuloy na pinupulot ang mga natirang barya. Abala siya sa pagpulot ng mga nasayang na pagkain, ngunit napansin niya ang isang bagay. Isang pamilyar na bagay na alam niyang pagmamay-ari niya. Isang pamilyar na bagay na alam niyang pagmamay-ari niya. Napakurap si Hope at tiningnan niyo ng mabuti. Wallet ko ba yan?" Kaagad na bumaha ang tensyon sa mukha ni Agnes. Lumaki ang mga mata at mabilis na inilayo ang wallet. "Ano bang pinagsasasabi mo? Akin to. Bakit? Ikaw lang bang may wallet na ganito? Inaakusahan mo ba ako? Porke nawawalang wallet mo at kapareho ng wallet ko, sasabihin mong sayo na? Huwag kang mambintang. Wala ka namang ebidensya." Humakbang si Hope pabalik. Gusto niyang sabihin sigurado siya na sa kanya yon. Regalo yun sa kanya ng papa niya na binili pa nito sa business trip. Hindi niya gustong mag-akusa ng sino man, pero nakakabigla lang na malaman niya ang kumuha ng kanyang wallet. Hindi naman sa pinagbibintangan kita," mahinang sabi ni Hope. "Kasi pareho lang ng wallet ko na nawala ang wallet mo. Iniisip ko lang na baka akin yan." Tumaas ang isang kilay ni Agnes. Hindi to sayo. Hindi ko alam kung anong pinapalabas mo, pero hindi ko to kinuha. Bakit ko naman kukunin ang gamit mo? Kung makapagsalita ka, bakit? Ikaw lang bang may gamit na ganito sa mundo?" Nanatili pa rin mahinahon si Hope sa kabila ng pagiging defensive ni Agnes. "Gusto ko lang malaman kung akin ba yan. Pwede ba tayong mag-usap? Kasi feel ko talaga akin ang wallet na yan. Kahit hindi na maibalik ang coins ko, basta maibalik lang ang wallet dahil bigay sa akin niya ni Papa. Titingnan ko lang, may palatandaan ako sa wallet ko. Pwede bang patingin?" Mabilis na umatras si Agnes. "Akin nga sabi to. Bakit ka ba mapilit? Bakit ko naman ipapakita sa'yo? Close ba tayo?" May mabilis na pagdapo ng pagkabahala sa mga mata ni Agnes. Doon pa lang, alam ni Hope na guilty ito. Ang pag-iwas pa lang ng tingin ni Agnes, alam niya may ginawa na itong kasalanan. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," ulit ni Agnes at mas lalong naging defensive. "Hindi ko ipapakita sa'yo to dahil akin naman talaga to. Bahala ka sa buhay mo." Naglakad pa abante si Hope. "Wallet lang yan, Agnes. Sure ako na akin yan. Hindi ko gagawing big deal. Basta ibalik mo lang sa akin ang wallet. May sentimental value kasi sa akin yan. Wala na akong pakialam sa perang kinuha mo. Isa pa, gusto ko lang malaman kung bakit mo kinuha." Lumayo si Agnes, halatang natataranta na sa mga sinasabi niya. Mabilis itong lumakad palayo at kahit anong tawag niya, hindi na ito lumingon pa. Yumuko siya sa mga kalat na pagkain sa sahig. Titig na titig siya sa bakanting espasyo kung saan nakatayo si Agnes, ilang sandali lang ang nakalipas. Bumuntong hininga si Hope at tumayo. Pinulot ang mga natira niyang gamit. Hindi niya alam kung bakit kahit ginawan siya ng masama ni Agnes, nag-aalala pa rin siya sa mga ikinikilos nito. "Oh, anak, parang ang dami mong kinain ngayon. Gutom na gutom ka?" sabi ng kanyang ina at hinaplos ang buhok niya. Nilunok niya muna ang kanyang kinakain bago sumagot. "Opo, marami pong ginawa. Kumain naman po ako pero kulang pa. Hindi ko rin naman po kasi alam na aabutin po ako ng hapon. May mga unexpected po talagang nangyayari, lalo na po dahil officer po ako sa school." Ngumiti ang kanyang ina. "Sige, simula bukas, dadamihan ko na ipapabaon sa iyong pagkain. Kapag hindi mo naubos, pwede mo ring i-share sa mga kaibigan mo." "Salamat po, Mama," nakangiting sabi ni Hope. Pagkatapos kumain, hinayaan na siyang magpahinga sa kwarto. Inabala niya ang kanyang sarili sa pagbabasa. Wala namang pasok bukas kaya pwede siyang magpuyat. Gayunpaman, hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang ginawa ni Agnes. Medyo nag-aalala siya na kinuha nito ang hindi niya naman pagmamay-ari. Subalit, si Hope kasi ang tipo ng tao na hindi madaling manghusga. Para sa kanya,
Bawat kilos ay palaging may dahilan. Kaya yon ang gusto niyang malaman. Ikaw naman kasi, lumipat ka pa ng school na yan. Okay ka naman sa dati mong school. Sabi ng kanyang pinsan na si Mia mula sa kabilang linya. Tapos ayaw mo pang sabihin kina tito at titang nangyari. Mia, mag-aalala lang sila kapag sinabi ko. Sagot naman ni Hope dito. Saka sa tingin ko, nahanap ko na kung sino ang kumuha ng wallet ko. Ha? Talaga? Sabay sabing may halong pagkabigla sa boses ni Mia. Nalaman mo agad? Napalunok si Hope. Oo, si Agnes. Sinong Agnes? Classmate mo? Tanong pa nito. Oo, tahimik siya sa klase at hindi nakikipag-usap sa iba. Sagot ni Hope, tumango kahit hindi nakikita ni Mia. Kinausap ko siya tungkol doon kasi nga nagkabanggaan kami sa kantin, kaya nahulog yung wallet at nakita ko. Nung una itinanggi niya pero alam ko na siya talagang kumuha. Ako lang naman ang may ganong wallet sa room at ibinigay yun ni Papa. Pakiramdam ko, siya lang naman talagang pwedeng kumuha nun. Kasi bakit sobrang coincidence naman na nawawala ang wallet ko tapos makikita ko na mayroon siyang katulad na wallet na yon. Kinompronta ko siya at masyado naman siyang defensive. May bahid ng gulat sa boses ni Mia. Ha? Kinausap mo siya? Pero itinanggi niya. Oh my gosh, Hope. Grabe naman yan. Huling-huli na nga, nakuha pang tumanggi. Dapat mo siyang i-report sa advisor ninyo para hindi na mangyari ulit. Paano kung gawin niya yun sa ibang tao? Kinagat ni Hope ang labi. Hindi ko alam, Mia. Ayokong gawing malaking issue yon. Gusto ko lang maintindihan kung bakit niya ginawa yon. Nagsalita naman si Mia. Maintindihan kung bakit niya ninakaw ang wallet mo? Talaga? Gets ko. Hope, mabait ka at lahat. Pero parang hindi ko yata bibigyan ng simpatya katulad ng ginagawa mo ngayon. Kinuha niyang isang bagay mula sa'yo. Masama yun at hindi dapat tinotolerate. Alam ko naman yon. Mahinang sagot ni Hope. Pero mayroong something kay Agnes na parang kailangan niya ng tulong. Palagi siyang tahimik. Laging malayo sa ibang tao. Hindi ko yata siya nakikita na may kausap. Gusto ko sanang makilala pa siya. Kung maaari, baka maging magkaibigan kami. Natawa si Mia at halos hindi makapaniwala. Gusto mong makipagkaibigan sa babaeng kumuha ng wallet mo? Hope, seryoso ka ba? Alam kong mabait ka pero huwag ka naman basta-bastang magbigay ng tiwala sa ibang tao. Alam ko naman. Mabilis na sagot ni Hope. Pero, listen Mia, hindi siya kumakain tuwing lunch or recess time namin. At napapansin ko, parang lagi siya nanghihina lately. Parang wala na siyang lakas, pero hindi naman siya kailanman nagreklamo sa advisor namin. Kung iba yon, baka nagpadala na sa clinic. Pero siya, nakikita ko siya na parang wala siyang energy araw-araw. Naiisip ko tuloy kung kumakain ba siya. Palagi rin gusto ng uniform niya, parang isa lang ang ginagamit niya. Hindi yata siya kumakain sa bahay. Parang walang magulang na umiintindi. Iniisip ko na kinuha niya siguro yung wallet ko kasi wala siyang pera. May matagal na katahimikan mula kay Mia at halos marinig ni Hope ang ugong ng aircon sa kwarto ng kanyang pinsan. Meaning, naawa ka dyan? Huminga ng malalim si Hope. Inilapat ang kamay sa kanyang noo. Hindi ko alam. Siguro, pero gusto ko talagang maintindihan. Ayokong isipin na masamang tao siya dahil bata pa rin naman siya. Baka may iba pang dahilan sa sitwasyon niya na hindi natin alam. Ang totoo, gusto ko talaga siyang tulungan, Mia. Alam mo ba, matalino naman siya pero hindi talaga siya nakikihalubilo. Talagang may mabuting puso ka, Hope. Marahang sabi ng kanyang pinsan. Hindi ko yata kayang gawin ang ginagawa mo, pero gets ko naman. Ayaw mong gawing mas masama pa ang kalagayan niya. Oo, parang gano'n na nga. Sagot ni Hope kay Mia. Ayokong gawing malaking issue pa ang pagkuha niya sa wallet at sa pera ko. Gusto ko lang malaman ang kwento niya. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Alam mo ba yon? Pakiramdam ko kasi hindi siyang klase ng taong humihingi ng tulong kapag nahihirapan siya.
Kahit sa mga group works, hindi ko siya nakita na nakikipag-interact. Ayokong isipin na masamang tao siya. Baka may kailangan siyang tulong at wala pang nagtatangkang magtanong kung bakit siya ganon. Gusto kong maging ako yon. Naglabas ng kaunting tawa si Mia. Well, hindi ko pa rin kayang paniwalaan na iniisip mong magiging maghibigan kayo. Pero, kaya nga ikaw si Hope, laging tinatanaw ang mabuti sa ibang tao kahit hindi na sila karapat-dapat. Ewan ko ba? Hindi ko lang gustong husgahan siya nang hindi ko siya kilala, Mia. Sabi ni Hope at bahagyang napangiti. Kakausapin ko siya, titingnan ko kung pwede ko siyang matulungan. Kung talagang nangangailangan siya, gusto ko na ako ang maging tao na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na yon. Baka may pinagdadaanan siya na hindi natin alam. Napabuntong hininga si Mia, pagkatapos ay ngumiti ito. Ikaw ang bahala, Hope. Pero wag mo masyadong taasan ang expectations mo sa kanya. Minsan mahirap maintindihan ng ibang tao. Mag-iingat ka lang, okay? Sige. Ustal pa ni Hope. Maya-maya'y natapos na rin naman ang kanilang pag-uusap. Sa mga sumunod na araw, palagi niyang napapansin si Agnes. Pumapasok naman ito araw-araw, subalit hindi makatingin sa kanya. Naiintindihan niya naman dahil kahit i-deny ni Agnes, alam niyang guilty ito sa ginawa sa kanya. Saan ka po pupunta, Manang? Tanong ni Hope sa kanilang kasambahay. Ngumiti naman ito sa kanya. Sa palengke, Hope. Mamimili kami ng mga kailangan dito sa kusina. Wala po akong ginagawa. Pwede po kaya akong sumama? Naiinip po ako dito sa bahay. Wala po si na mama at papa. Gusto ko pong lumabas-labas. Sabi niya rito. Tumingin naman sa kanya si Manang Lenny. Kaya lang, hindi ako sa grocery store pupunta. Sa palengke ako mamimili kasi mas maraming sariwang karne at isda. Huwag ka nang sumama. Baka mapano ka pa roon. Mapapagalitan ako ng mama at papa mo. Mahina siyang tumawa. Hindi po. Magpapaalam naman po ako. Papayag po sila. Ako pong bahala. Tara na po. Gusto ko pong makita kung paano po kayo mamalengke. Turuan niyo na rin po ako kung paano pumili ng mga bibilhin. Mahinang tumawa si Manang Lenny. Napakabait at humble mo talagang bata ka. Sige, halika na. Umalis na tayo. Mas maaga, mas marami tayong maaabutang magagandang paninda. Tumangon naman siya at humawak sa braso ni Manang Lenny. Sumakay sila ng tricycle. Saglit lang ang biyahe at nasa palengke na sila. Kahit umaga, marami na ring tao sa loob. Habang namimili, nakikinig at nanonood lang siya sa mga tao sa paligid. May mga namimili, malalakas ang boses at mga nagkakargang mga lalaki ng mga kung ano-ano. Kapag masyado siyang nadidistract, hinihila siya ni Manang Lenny at palaging pinapahawak sa braso nito. May dala naman silang stroller kaya hindi sila nahihirapan magbitbit. Manang, ano po ito? Tanong ni Hope. Tumawa naman si Manang Lenny. Mga sago yan, Hope. Yan ang mga green saka mga pulang nakabaso, mga gelatin yan. Mga gawa na. Ang mga bumibili niyan yung mga negosyo saka nagpapalamig para mabilis. Tumango-tango naman si Hope. Maya-maya ay nasa tindahan naman sila ng mga tuyo pumunta. Alam niya yon dahil nag-uulam ng ganoon ang kanyang papa tuwing almusal. Kung ano-ano na lang ang pinuntahan nila, kaya napakarami niyang tanong. Dahil pinalaking sheltered, curious talaga siya sa mga bagay sa kanyang paligid. Pakiramdam niya, parang marami pa siyang hindi alam sa mundo. Ano ba yan? Ang hina ng utak mo. Sinabi ko na ngang 100 kilo niyan. Sumingil ka pa ng mas mababa. Hindi ka nag-iisip. Wala na nga tayong benta at sabaw pa yung utak mo. Bulalas ng isang ginang. Napalingon si Hope sa pinanggagalingan ng boses na yon. Natigilan siya nang makita si Agnes na pinapagalitan ng ginang. Hinahampas pa ang braso at bahagyang sinasabunutan. Kahit na gano'n ang nangyayari, parang walang pakialam ang mga tao sa paligid. Parang sanay na sa ganoong sitwasyon. Hope, hayaan mo na yan. Halika, may mga ganyan talaga dito sa palengke. Sabi ni Manang Lenny. Lumingon siya rito. Pero kaklase ko po siya, Manang. Yung sinisigawan, si Agnes po yun. Kaklase mo? Tanong ni Manang Lenny.
Muli niyang pinagmasdan si Agnes. Hindi ito lumalaban. Nanatili lang itong tahimik habang hinihila ang buhok. Gigil na gigil ang ginang at parang gusto pang saktan si Agnes. Hope, teka lang. Saan ka pupunta? Tanong ni Manang Lenny sa kanya pero tuloy-tuloy na siya. Marahan siyang lumapit sa pwesto ng tindahan kung nasaan si Agnes. Hindi niya alam kung kamag-anak ba o amo ng dalaga ang ginang. Gayunpaman, ayaw niyang nakikita na sinasaktan ito. Kaya bibili na lang siya roon kahit hindi niya kailangan. Sakaling mabawasan ang init ng ulo ng ginang at huwag nang pagbuntunan pa si Agnes. Bibili po ako nito, sabi ni Hope at itinuro ang mga hinog na mangga. Saka ito pa rin po, melon. Bahagyan namang umaliwalas ang mukha ng ginang at itinulak pa si Agnes. Oh, pagbentahan mo! Matamang tiningnan ni Hope si Agnes. Hindi naman makatingin sa kanyang kaklase. Seryoso ang mukha nito at inayos ang buhok bago asikasuhin ang binibili niya. Agnes, okay ka lang? Mahina niyang tanong kay Agnes nang iabot niya rito ang bayad. Malamig ang tingin na ipinukol sa kanya nito. Wala kang pakialam. Napalunok si Hope at tinanggap ang mga plastik ng mangga. Gusto niya lang naman itong tanungin kung okay lang ito. Gayunpaman, malamig na pagtrato pa rin ang ibinigay sa kanya ni Agnes. Kinuha ni Manang Lenny ang kanyang mga dala. Halika na alaga ko. Umuwi na tayo. Masyado na tayong nagtatagal dito. Baka mapagalitan na tayo ng mama at papa mo. Huling sulyap ang ginawa ni Hope bago tuluyang sumama kay Manang Lenny. Gusto niyang maramdaman kung anong nararamdaman ni Agnes pero parang may malaking pader itong nakaharang. Gusto niya itong mas makilala pa at kung kailangan ito ng tulong, mas matulungan niya pa. Pero mukhang mahihirapan si Hope doon. Epal ka rin, oh? Naiinis na sabi sa kanya ni Agnes nang makasalubong niya ito sa hallway sa school. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Guilt trip ba, ha? Alam mo may kasalanan ako sa'yo kaya mas lalo mo kong kinukonsensya. Nanatili siyang mahinahon. Wala akong intensyong ganyan. Gusto ko lang tumulong sa'yo sa palengke. Hindi ko matiis na hindi lumapit dahil sinasaktan ka. Huwag kang mangialam. Bulalas ni Agnes. Hindi pagtulong ang nakikita ko. Nayayabangan lang ako sa'yo. Tumigil ka na dahil nakakainis ka lang. Bait-baitan ka. Akala mo kung sino kang santa? Bigla na lang nitong binato ang wallet niya sa kanya. May mga barya doon at nahulog pa yun sa sahig. Yan ang wallet mo. Binabalik ko na kasama ng perang kinuha ko. Oo, ako ang kumuha. Ako nang masamang tao. Siguro naman, ngayong naibalik ko ng wallet mo, tatantanan mo na ako. Pagkatapos nun, tinalikuran na siya ni Agnes. Tiningnan niya at marahang pinulot ang kanyang wallet. Hindi niya na inasahang maibabalik pa sa kanya yon. Matagal niya nang tinanggap na paulit-ulit na idinay ni Agnes ang ginawa nitong mali. Pero mukhang mataas ang pride ng dalaga. Ang hindi matanggap na sa kabila ng mga ginawa nito, nagawa pa rin ni Hope na mag-abot ng tulong. Parang ang lalim ng iniisip mo, anak. May problema ka ba, Hope? Tanong ng kanyang ina. Ang tinig nito ay kalmado at puno ng malasakit. Malumanay siyang nagsalita. Bakit po ganun? Kahit gaano po ako kabait sa ibang tao, kahit anong pagsubok ko po na ipakita sa kanila na mabuti po ang intentions ko, hindi pa rin po nila pinapahalagahan. Parang tinitingnan pa po nila bilang masama o isang bagay na maaari silang samantalahin. Inayos ng kanyang ina ang buhok niya. May partikular ka bang tinutukoy? May nangyari ba sa school? Mabilis na umiling si Hope. Ayaw sabihin na si Agnes naman talaga ang kanyang pinoproblema. Hindi po. Wala naman po. Naisip ko lang po kasi may nabasa po akong libro. Wala naman po akong problema sa mga kaklase ko. Iniisip ko lang po, nakakagalit po ba? O ginagawang hindi komportable ang mga tao sa pagiging mabait ko po sa kanila? Nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng simpatya. Dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang kamay. Hope, sobrang inosente mo sa lahat ng bagay. Pakiramdam namin, mabilis kang masasaktan kaya medyo nagsisisi kami ng papa mo na sobrang iningatan ka namin. Napakalambot ng puso mo para sa lahat. Nagpatuloy pa ang mama ni Hope. Alam kong nauunawaan mo kung gaano kahalagang tratuhin ng ibang tao ng may pagmamahal at respeto.
Pero ang totoo, hindi lahat ng tao ay nakikita ang mundo kagaya ng nakikita mo. Hindi lahat ay magpapahalaga sa kabutihang ibibigay mo. At minsan, ang iba, sinasamantala pa ang kabaitan mo. Baka dahil may sarili silang pinagdadaanan, mga takot, o kaya naman insecurities anak. Dahan-dahang tumango si Hope. Iniisip ang mga salita ng kanyang ina, ngunit patuloy pa rin naguguluhan. Pero kasi nakaka-frustrate po. Alam ko po sa sarili ko na gumagawa po ako ng tama, tapos parang mali pa rin ang tingin nila sa akin. Parang palagi na lang po nilang minamasama, gusto ko lang naman pong tumulong. Malumanay na napabuntong hininga ang kanyang ina. Sinasabi mong wala kang problema pero alam ko na may problema ka anak. Sa mga kaibigan mo ba yan? Pero sige, kung ayaw mong sabihin, okay lang. Kung nabibigatan ka, mainam na sinasabi mo sa amin ng papa mo. Tipid nang ngumiti si Hope. Nahihiya po kasi akong sabihin, pero tungkol lang po siguro sa classmates ko. Mahirap po kasi siyang intindihin. Tahimik lang po siya sa room pero parang ang dami niya pong problemang dinadala. Naawa po ako sa kanya, ma. Napangiti naman ang kanyang ina. Mabuti na rin siguro na binago namin ang environment mo. Marami ka nang natututunan at namumulat ka sa mga bagay-bagay. Kung hindi nila pinapahalaga ng kabutihan mo, problema na nila yon at hindi sa'yo. Kung may mga tao na hindi kayang pahalagahan ng kabutihan mo, mas lalo ka pang mapapagod kung pilit mong susubukang gawing makita nila yon. Huwag mo na lang sayangin ang energy mo sa kanila, anak. Sandaling natahimik si Hope. Iniisip ang mga sinabi ng kanyang ina. Palagi niyang ipinagmamalaki ang ugali niya dahil ganoon siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Salamat po sa mga sinabi mo, mama. Bulong ni Hope at marahan itong niyakap. Ngumiti ang kanyang ina at dahan-dahang pinisil ang kanyang kamay. Mabait ka dahil yan ang pagkatao mo. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan mong ipagkaloob sa lahat ng tao. Sinasabi ni Hope sa sarili na tama na hindi niya na dapat pang nilalapitan si Agnes. Na hindi na dapat niya ipagpilitan ang pangunawa at pagtulong kung ayaw nitong tanggapin. Subalit paano siya matatahimik sa sunod na malalaman tungkol kay Agnes? Bakit kayo po ang sumundo sa akin? Nakangiting tanong ni Hope. Maaga po kayong umuwi galing sa trabaho? Tumango naman ang kanyang ama na kinuha agad ang mga gamit niya. Oo, maaga dahil magse-celebrate tayo. Na-promote ako sa trabaho kaya kakain tayo ng dinner sa labas. Napangiti si Hope at niyakap ang kanyang papa. Wow, papa, congratulations po. Ang galing-galing niyo po talaga. Halina kayo, umalis na tayo. Umalis na tayo para maaga rin tayong makauwi mamaya. Sabi naman ng nanay niya at binuksan ang pinto ng backseat para sa kanya. Kasasakay niya pa lang, nagsigawan na agad ang mga kaklase ni Hope. Mahina siyang tumawa at kumaway sa mga ito. Inaaya niyang sumabay pero nagtawanan lang ang mga ito at nahihiya sa lahat. Sa gitna ng kanyang pagtawa, napansin niya si Agnes na nakatingin sa kanya. Nang magtakpo ang paningin nila, bakas ang gulat sa mukha nito at mabilis na umiwas ng tingin. Napabuntong hininga na lang si Hope. Pagkarating sa restaurant, tinuon na lang ni Hope ang kanyang isip sa celebration ng pamilya nila. Pagkatapos kumain, namasya lang sila saglit pero umuwi na rin. Pero habang masaya sila sa biyahe, muntik na silang makasumpong ng trahedya. Han, ano yon? Tanong ng nanay niya sa kanyang papa. Napalunok naman ang kanyang ama at mabilis na nagtanggal ng seatbelt. Biglang may dumaan. May nabangga yata tayo. Sandali, titingnan ko. Nang bumaba ang mga magulang ni Hope, sumunod na rin naman siya. Mabilis nilang nilapitan ang taong dumaan sa kanila. Napasinghap si Hope nang makita si Agnes. Mabilis siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Agnes, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Natigilan si Hope nang mahigpit siyang niyakap ni Agnes. Anak, kilala mo siya? Maingat na tanong ng kanyang ina. Tumango naman si Hope at marahang hinagod ang likod nito. Opo, kilala ko po siya, ma. Classmate ko po siya. Humikbi si Agnes at mas lalong yumakap sa kanya. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Ayoko na.
Hindi kumalma si Agnes kaya naghintay pa sila roon. Maya-maya'y napagpasyahan ng mga magulang niya na dalhin sa ospital si Agnes. Hindi naman pala nila nabangga ito pero pansin na pansin ang mga pasa at sugat nito. Magulo ang buhok at may mga parteng maikli. Para bang ginupit-gupit ng basta-basta. Ginamot na ito ng isang nurse. "Anak, gusto mo na bang umuwi? Kami nang bahala ng papa mo sa kanya. Mukhang pagod ka na," sabi ng kanyang mama. Umiling naman si Hope. "Hindi naman po ako pagod, ma. Gusto ko pong malaman ang nangyari sa classmate ko. Naawa po ako sa kanya. Mukhang minaltrato po siya." Tumango ang kanyang ama at hinalikan ng noon niya. "Iwan ko muna kayo ng mama mo. Ibibili ko kayo ng tubig sa labas. Ibibili ko na rin ang pagkain ng kaklase mo." "Sige po, salamat po papa," mahinang sabi ni Hope. Pagkatapos makaalis ng kanyang ama, marahan siyang lumapit kay Agnes. Nasa likod lang naman ang mama niya at hinayaan siya, pero nakikinig pa rin sa kanilang dalawa. "Anong nangyari sa'yo, Agnes?" Marahan niyang tanong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hope ang emosyon sa mga mata ni Agnes. Hinayaan siya nitong makita roon ang kahinaan, pagod at sakit. Kaya naman, marahan niyang hinawakan ang mga may sugat nitong kamay. "Pwede bang magsabi ka sa akin?" Paghihikayat pa ni Hope. "Tutulungan kita. Tutulungan ka namin ng parents ko." Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Agnes. "Wala na akong mga magulang. Naiwan ako sa mga kamag-anak ko na ilang taon na akong minamaltrato. Nung una natitiis ko pa. Kahit hindi nila ako madalas pinapakain, okay lang sa akin. Kahit palagi akong gutom, basta makapag-aral lang ako, kaya kong tiisin." Bumaha agad ang awa kay Hope. Ngayon, mas naging malinaw sa kanya kung bakit nito kinuha ang kanyang wallet. Tama ang hinala niya. Hindi ito kumakain at nakakaramdam na ng sobrang gutom. Kung sinabi lang nito sa kanya, maiintindihan niya naman iyon. Pinunasan ni Agnes ang mga luha nito. "Kaya lang, sobrang tong ginagawa nila sa akin. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Gusto ko na lang mawala sa mundo." "Huwag mong sabihin yan," maagap niyang sabi. "Agnes, alam mo, isipin mo na lang na may dahilan kung bakit kami ni na mama at papang nakakita sa'yo. Please, huwag kang panghinaan ng loob. Tutulungan ka namin." Napatingin si Hope sa kanyang mama. Tumango naman ito, tanda na gusto ring tumulong sa kanyang kaklase. Alam niyang maawain din ang kanyang mga magulang, kaya siguradong gagawa ng paraan ang mga ito para makatulong. Dahil sa nangyari, pinatuloy na muna nila sa bahay si Agnes. Inaalam na rin ng kanyang mga magulang ang kamag-anak na nananakit sa dalaga para maparusahan at makasuhan. Bawal naman kasi talaga sa batas ang ginawa ng mga ito kay Agnes. "Ang ganda naman itong kwartong binigay niyo sa akin. Pwede naman ako sa kwarto ng kasambahay, saka kikilos ako rito sa inyo. Pagtatrabahuhan ko ang pananatili ko rito," sabi ni Agnes nang makapasok sa guest room. Umiling naman ang mama ni Hope at ngumiti. "Okay ka lang rito. Wala namang gumagamit ng kwartong to. Isa pa, bisita ka namin kaya dapat dito ka magstay. Isa pa, wala kaming sinabing pagtrabahuhan mo ang pagstay mo dito. Gusto lang namin tumulong." Nahihiyang tumingin si Agnes sa kanyang mga magulang. Salamat po talaga." Napangiti si Hope at hinila si Agnes. "Halika, pumunta ka muna sa kwarto ko. Pahihiramin kita ng mga damit ko. Saka uniform na rin para kapag gumaling ng mga sugat at pasa mo, makapasok ka na sa school. Ang saya-saya ko na nandito ka. May makakasama ako sa pag-aaral at makakasabay na rin kita sa pagpasok sa school." Napangiti na rin si Agnes at nagpahila sa kanya. Narinig pa ni Hope ang mga tawa ng kanyang mga magulang. Masaya ang mga ito kapag masaya siya, kaya alam niyang madali sa mga ito na patirahin si Agnes sa kanila. Naawa rin naman kasi ang mga ito sa kanyang kaklase. "Ang ganda-ganda ng kwarto mo. Ang dami mo ring magagandang gamit," mahinang sabi ni Agnes habang pinagmamasdan ang buong silid niya. Inilapag ni Hope ang mga gamit na ipapahiram at ibibigay niya kay Agnes. "Oo, actually, hindi naman ako materialistic. Sina mama at papa lang ang mahilig magbigay sa akin ng regalo."
Nag-iisa lang kasi nila akong anak kaya binibigay lahat ng gusto ko. Overprotective din sila. Ilang beses din kasi talagang nakunan si mama bago nila ako maging anak. Ako lang ang nakasurvive kaya tinuturing nila ako na miracle baby. Bakas ang pagkamangha sa mga mata ni Agnes. Ang swerte mo naman. Ang ganda ng buhay mo. May mapagmahal kang mga magulang. Binibigay lahat ng gusto mo. Mayaman kayo at parang gusto ka ng lahat. Bakit nga pala sa public school ka lang nag-aaral? New environment. Sagot naman ni Hope. Request ko na sa public muna ako mag-aaral sa high school. Yung ibang friends ko kasi at mga pinsan sa public school sila pumapasok. Sinasabi nila na masaya raw at iba talagang experience. Kaya gusto ko maranasan yon. Mabuti na nga lang, pinayagan ako ni na mama at papa. Masyado akong sheltered habang lumalaki. Siguro, naisip nila na kailangan ko rin matutunan ng ibang bagay on my own. Mabuti na lang, lumipat ka ng school. Kung hindi ka lumipat, baka hindi kita nakilala. Sorry sa mga ginawa ko, saka sinamaan kita ng ugali. Medyo naiinis lang kasi ako. Baka hindi ako sanay. Sabi sa kanya ni Agnes. Hindi ako sanay na may mabait sa akin. Ngayon, masanay ka na. Tinanggal ni Hope sa hanger ang mga damit. Kasi dito, mababait ang mga nakatira. Hindi mo mararanasan dito ang mga naranasan mo sa mga kamag-anak mo na nanakit sa'yo. Tumulo naman ang mga luha ni Agnes. Talaga? Pinunasan niya ang mga luha nito. Oo naman, hindi na. Simula ngayon, magkaibigan na tayo ha? Mahinang tumawa si Agnes. Sige, bagay sa iyong pangalan mo. Binigyan mo ako ng pag-asa, Hope. Niyakap niya ito at mas lalong napangiti. Makakabawi ka rin. Marami kang pinagdaanan pero makakabangon ka ulit, Agnes. Nandito ako. Nandito ang parents ko. Tutulungan ka namin. Tahan na. Kung wala kang pamilya, pwede mo kaming ituring na pamilya mo. Gumanti naman ang yakap si Agnes at mas lalong napaiyak. Simula ng araw na yon, binuksan ni Hope ang puso niya para sa dalaga. Hinayaan niyang makapasok si Agnes sa buhay niya at masaya siyang ginawa niya yon. Hindi lang siya basta nagkaroon ng kaibigan, nagkaroon din siya ng parang kapatid. Hope, ito ang baon mo. Nakangiting sabi ng kanyang mama at nilagay sa tabi niya ang lunch bag. At ito naman ang para sa iyo, Agnes. Nanlaki ang mga mata ni Agnes habang kumakain ng almusal. Nako, wag na po. Nakakahiya naman po na pinaghahanda mo pa po ako ng pagkain. Pinapapasok niyo na po ako sa eskwelahan at pinag-aaral. Nakakahiya na po ng sobra. Natawa naman ang nanay ni Hope. Agnes, araw-araw ka na lang bang mahihiya? Gustong-gusto ka ni Hope. Parang nagkaroon siya ng kapatid dahil sa'yo. Magkaibigan kayo, kaya may malasakit kami sa mga taong mahalaga sa anak namin. Sige na, baon mo yan. Simula ngayon, 2 nang ihahanda ko. Para kay Hope at isa naman para sa'yo. Hinaplos ni Agnes ang lunch bag at may namumuong luha sa mga mata nito. Maraming salamat po. Ito po ang unang beses na may naghanda po ng pagkain para sa akin. Mahinang tumawa ang mama ni Hope. At maraming beses pa, masaya akong maghanda ng baon sa school ni Hope. Mas masaya pa kasi madadagdagan na ang paghahandaan ko. Sige na, kumain na kayo dyan. Wala ang service ninyo ngayon kaya ihahatid kayo ni Michael. Sumabay na kayo since mamaya pa naman siya pupunta sa work. Nakangiting pinagmasdan ni Hope ang kanyang kaibigan. Masaya siyang marunong na itong maka-appreciate ng mga taong nagpapakita ng kabutihan dito. Hangad niyang magtuloy-tuloy iyon. Ngayong nasa poder na nila si Agnes, gusto niyang maging optimistic ito sa buhay at magkaroon ng pag-asa na magpatuloy. Bakit nagsasabay na kayo? Bakit bumababa sa kotse niyo si Agnes? Tanong ng isang kaklase nila. Ngumiti naman si Hope. Kasi sa amin na siya nakatira. Kinukup na namin siya kaya kami nang bahala sa kanya. Mabait naman siya eh. Tahimik lang kaya sana huwag niyo siyang husgahan. Dahil naging kaibigan niya si Agnes, lahat ng kaibigan niya naging kaibigan na rin ito. Habang tumatagal, mas nagiging komportable na ito sa kanila at natutuwa siya roon. Tita at tito na nga rin ang tawag nito sa kanyang mga magulang.
Kapag may mga gathering, palagi rin kasama si Agnes. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit hindi nito makasundo ang best friend niyang pinsan na si Mia. Intindihin mo muna, kilalanin mo si Agnes. Akala ko ba kapag nagbakasyon ka dito, gusto mo akong makabanding? Bakit parang gusto mo lang makipag-away, Mia? Tanong ni Hope sa kanyang pinsan. Lumingon sa kanya si Mia pagkatapos magsuklay. Hindi naman ako nakikipag-away. Siyang nangunguna. Masyado siyang umeepal dito sa bahay ninyo. Anong tingin niya sa sarili niya? Anak ni na Tita Rose at Tito Michael? Duh! Kinupkup niya lang naman siya. Kung sa aming dalawa, mas may karapatan naman akong mag-inarte compare sa kanya, no? Pamangkin ako ng parents mo. Siya, salingkit-kit lang. Napabuntong hininga si Hope. San ba kasi nagsimulang misunderstanding ninyo? Hope, sa tusino lang. Bulalas ni Mia at humiga na sa kanyang kama. Akala ko, si Manang Lenny ang nagluto kasi nakalapag sa kusina. At dito naman sa bahay nyo, walang kaso kahit anong kainin, diba? Hindi ko alam na si Agnes palang nagluto nun. Kung ano-anong sinabi sa akin. Binalik ko yung tusino pero tinarayan lang ako. Like, ano yun? Hello? Ako ang kapamilya dito. Nakikitira at nakikikain lang siya pero kung umasta, akala mo naman pag-aari niyang buong bahay? Napabuntong hininga si Hope. Ako na lang ang humihingi ng sorry kung na-offend ka. May mga pagkakataon talaga na masungit si Agnes pero mabait naman talaga siya. Kinupkup namin siya kasi muntik na siyang mabangga ni Papa. Classmate ko rin siya at friend ko na rin. Minaltrato siya ng mga kamag-anak niya kaya tinulungan namin. Marami na siyang pinagdaanan. Subukan mo lang na kilalanin si Agnes. Umiling naman agad si Mia. Ayoko. No thanks. Nakita ko pa lang sa kanya, iba na yung tingin ko. Bruha siya. Hindi ko talaga gusto na magkaibigan kayo niyan. Nung una pa lang na kinikwento mo siya sa akin na minamasama niya lahat ng mabubuting ginagawa mo sa kanya, hindi ko na talaga gustong personality niya, no? At ngayon, na nakilala ko na siya in person, mas lalong hindi ko talaga siya gusto. Alam mo, kung hindi lang dahil sa'yo, Hope, baka hindi na ako bumalik dito. Magpapaburo na lang ako sa Canada. Tinabihan niya agad ang kanyang pinsan at niyakap ito. Huwag naman, Mia. Mamimiss kita. Alam mo naman na ikaw ang favorite cousin ko. Malungkot na nga ako na nagstay for good na kayo sa Canada. Masaya ako na nakabisita ka pero sana tanggapin mo na kaibigan ko na si Agnes. Mabait naman siya. Hindi lang siguro kayo same ng humor kaya nahihirapan kang makasundo. Hindi agad nakapagsalita si Mia. Pero nang muli itong nagsalita, mukhang doon niya palang naintindihan ng lahat. Medyo nagsiselos lang ako. Pakiramdam ko kasi, simula nang dumating ang Agnes na yan, siya ng best friend mo at hindi na ako. Mahina namang tumawa si Hope. Of course not. Hindi kita ipagpapalit. Ikaw pa rin ang best friend ko and favorite cousin ko. Kahit naman magkaroon ako ng bagong kaibigan, ikaw pa rin ang pinakamalapit sa akin. Hindi naman magbabago yon. Si Agnes kasi, kahit friends na kami at close na rin naman, parang may walls pa rin siyang nilalagay sa sarili niya. Pakiramdam ko, makikilala ko pa lang siya kapag nagtagal na. Pero ikaw, Mia, hindi lang kita best friend. Totoong magkadugo tayo kaya hindi kita pwedeng alisin sa buhay ko. Ikaw pa rin ang best friend ko. Pero sana, magawa mo rin kilalanin si Agnes. Mas masaya kung malapit tayong tatlo. Dito na tumitira si Agnes kaya para sa akin, kapatid ko na siya. Mahal ko kayo pareho. Mahalaga kayo sa aking dalawa kaya sana huwag na kayong mag-away. Napanguso si Mia pero tumangon na rin naman. Oo na, sige na. Kikilalanin ko na yung Agnes na yan na mukhang madamot. Alam mo naman na malakas ka sa akin, Hope. Mahina siyang tumawa. Gustong-gusto niya talagang magkasundo ang dalawa. Pakiramdam niya kasi kahit magkaibang ugali ni Agnes at Mia, magiging magandang magkaibigan naman ang mga ito. Gayunpaman, hindi na rin naman nagtagal ang pinsan niya sa bahay dahil kailangan na rin itong bumalik sa Canada. Lumipas ang mga taon, hindi man opisyal, naging parte na talaga ng pamilya nila si Agnes. Pinag-aral, binihisan, pinakain at tinuring nilang isa sa kanila. Basta palagi silang magkasama sa kahit na anong bagay.
Kung ano ang meron si Hope, sinisigurado niya na mayroon din si Agnes. Nang tumungtong sa kolehiyo, doon lang nagkaiba ang kanilang mga landas. Iha, Agnes, saan ka nga pala mag-aaral sa kolehiyo? Napag-isipan mo na ba? Pag-aaralin ka namin ni Michael, sabi ng mama ni Hope. Tumango naman si Hope at tumingin kay Agnes. Oo nga, hindi pa natin napapag-usapan sa college. Saan ka nga pala papasok? Sumagot naman si Agnes at matamis na ngumiti. May mga school na naman po akong tinitingnan, pero kung saan po papasok si Hope, doon na rin po ako papasok. Bahagya namang natigilan si Hope. Maging ang mga magulang niya ay ganun din ang naging reaksyon. Hindi niya nasabi na sa abroad siya mag-aaral. Nakapasa kasi siya sa isang prestihiyosong school sa Amerika. At nang malaman niyo ng kanyang mga magulang, sinuportahan agad siya ng mga ito. Sasama pa nga sa kanya para hindi sila ma-homesick sa isa't isa. Nagsalita ang kanyang ina at matamang tumingin kay Agnes. Actually, iha, may bala kaming pumunta sa Amerika at doon muna magstay ng ilang taon. Sasamahan kasi namin doon si Hope. But don't worry, pag-aaralin ka pa rin namin. Kahit saan mo gusto na school, pwedeng-pwede. Pwede kang magstay dito sa bahay dahil nandito naman si Manang Lenny at uuwi kami kapag may time o kaya sa bakasyon ni Hope. Pwede rin naman na patirahin ka namin sa kondo. Depende sa school na papasukan mo. Halatang wala pa ring ideya si Agnes. Ano pong ibig niyong sabihin? Bakit parang biglaan naman po? Hindi talaga biglaan to. Sabi naman ng tatay ni Hope. Nakapasa sa isang prestihiyosong school sa Amerika si Hope at balak namin na doon na siya pag-aralin. Hindi namin kayang mawalay sa kanya, kaya sasama na lang kami. Ngiti-ngiti naman si Hope na tumingin kay Agnes. Inaasahan niya na masaya ito para sa kanya, subalit nakita niya ang gulat at mukhang hindi talaga ito makapaniwala. Pinilit nitong umiti, pero sa ilang taon nilang magkasama ni Agnes, kilala niya na ang dalaga. Alam niya kung kailan masama ang loob nito at kung kailan ang hindi. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pag-aaral mo sa abroad? May bahid ng inis na tanong ni Agnes. Sandali siyang hindi nakasagot. Tinitimbang kung bakit ganoon ang reaksyon ng kanyang kaibigan. Masyado tayong busy nung mga nakaraang buwan. Kalalabas lang din ang result at nito lang din naman nagdesisyon si mama at papa na susuportahan ako sa pag-aaral sa ibang bansa. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil hindi ka naman interesado, hindi ba? Saka may mga nilolook forward ka na ritong university kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Pero kahit na, bulalas ni Agnes at naluluha na, tila may emosyong gusto pang umalpas. Wala akong ideya na aalis kayo. At ano, iiwanan niyo ako rito? Kakalimutan niyo ako? Akala ko pamilya na tayo. Bakit iiwan niyo ako mag-isa rito? Hinawakan ni Hope ang kamay nito. Agnes, hindi ganun yon. Babalik din naman kami dito. Gusto ko mag-aral sa ibang bansa. Desisyon ko yon, pero gusto kong samahan ni na mama at papa. Saglit lang naman kami ron. Mas madalas din naman silang uuwi dahil sa mga business trip ni papa. Saka hindi ka naman pababayaan dito. Nandito naman si Manang Lenny, saka makakapag-aral ka pa rin sa gusto mong school. Umiwas ng tingin si Agnes at kinalas ang pagkakahawak niya. Ang unfair mo? Akala ko ba lahat ng meron ka, meron din dapat ako? Sa lahat ng bagay magkasama tayong dalawa. Palagi mong sinasabi sa akin at palagi mong pinapangako. Pero ngayon, ano to? Bakit ikaw lang ang mag-aaral sa ibang bansa? Bakit ako may iwan dito? Bakit hindi ka na lang dito mag-aral? Dapat pareho tayo ng school na papasukan. Ang unfair mo. Hindi napigilan ni Hope na suminghap sa mga sinasabi ni Agnes sa kanya. Hindi niya maintindihan kung saang parte siya naging unfair. Binibigay naman nila ang lahat ng pangangailangan nito. Alam ni Hope na hindi siya nagkulang kay Agnes. Gusto ko rin namang makasama ka, na pareho tayo ng university na papasukan. Pero sayang kasi yung opportunity, Agnes. Dream school ko yon at yun din ang pangarap na school ng mga magulang ko para sa akin. Ayoko silang biguin. Paliwanag ni Hope at muling lumapit sa dalaga. Tumulo ang mga luha ni Agnes. Tapos,
sama-sama pa kayo ron. Gusto mo talaga akong iwanang mag-isa dito. Sa bagay, wala naman kayong pakialam kasi hindi niyo naman ako tunay na pamilya. Agnes, hindi totoo yan. Sambit pa ni Hope. Wala kaming iniisip na ganyan. Para sa amin, pamilya ka namin. Please, huwag ka namang maging ganito. Babalik naman kami. Saka kahit wala naman rito sina mama at papa, hindi ka naman namin pababayaan. Mag-aaral ka pa rin. Mas lalong umiyak si Agnes. Gusto kong sumama sa inyo. Ayokong maiwan dito. Bukas pa bang college admission sa school na yon? Susubukan ko. Ayokong maiwan dito. Hindi siya agad nakasagot. Mabigat na desisyon ang pag-aaral sa ibang bansa. Mahabang usapan pa ang nangyari sa kanila ng mga magulang niya. Kahit naman kasi mayaman sila, iniisip pa rin ni Hope ang magagastos. Hindi naman kasi biro ang magpaaral sa ibang bansa. Naiisip niya yun lahat pero si Agnes mukhang walang balak na ikonsulta muna sa mga magulang ni Hope. Parang kung makakapasa ito, sasama ito sa ayaw at sa gusto nila. Ayaw niya namang questionin dahil masyado ng emosyonal. Gayunpaman, sinubukan man ni Agnes na magpasa ng requirements at mag-exam, hindi pa rin ito nakapasa. Kaya wala na rin talaga itong nagawa kundi ang maiwan sa Pilipinas at pumasok sa university na first choice nito. Habang si Hope pumunta na sa Amerika kasama ng kanyang mga magulang. Kahit matanda na siya at hinahayaang maging independent, hindi pa rin kaya ng mga magulang niya na pakawalan siya ng tuluyan. Maingat pa rin ang mga ito sa kanya. Ambisyosa kasi, natatawang sabi ni Mia. Anong akala niya? Makakapasa siya rito? And the nerve na mangarap na pag-aaralin din nila tito at tita dito sa abroad. Bakit? Totoong anak ba siya? Ni hindi nga siya legally adopted? Mia, ano ka ba naman? Huwag ka magsalita ng ganyan. Saway ni Hope sa kanyang pinsan. Nasasaktan lang naman si Agnes kasi nagulat siya na hindi na kami magiging magkasama sa college. Then, sumama pa sina mama at papa dito. So pakiramdam niya, iniwan namin siya sa Pinas. Napairap naman si Mia. Oh please, huwag siyang mag-inarte dahil wala siyang karapatan. Sasama sa'yo sina tito at tita kasi worried sila sa'yo and at the same time, nakasupport sila sa'yo palagi. Pero yung si Agnes, umaasa na kung ano ang trato ng parents mo sa'yo, pantay din sa trato sa kanya. Yes, itinuturing niyo siya na parang part ng family ninyo. Pero may limitations pa rin, no? Dapat alam niya yon, huwag siyang bida-bidang filingera. Napabuntong hininga na lang si Hope. Ilang taon ang lumipas, pero hindi pa rin talaga magaan ang loob ni Mia kay Agnes. Palaging may iringan ang dalawa. Gayunpaman, naiintindihan niya ang sinasabi ni Mia. Gusto niya rin sabihin kay Agnes na may limitations ang lahat. Ayaw niya kasi itong masyadong umasa. Ang gusto lang naman kasi nila ng parents niya, bigyan ito ng chance ng bagong buhay. Kung sakaling makatapos si Agnes sa pag-aaral at magkaroon ng trabaho, hindi naman sa itataboy nila pero inaasahan nila na magiging independent na ito. Ituturing pa rin nilang pamilya, pero dahil nabigyan na nila ng pakpak para lumipad, gusto nilang magkaroon si Agnes ng buhay na hindi na sila kasama. Basta, I swear, ayoko talaga sa Agnes na yan, Hope. Sabi pa ni Mia sa kanya. Mabait naman pero parang may tinatagong inggit sa katawan. Hindi ko talaga gustong ugali niyan. Parang ang daming tinatago at masyadong plastic. Hindi naman siya ganun, Mia. Pagtatanggol pa ni Hope. Totoo siya sa amin at madali ring mahalin dahil masipag at mabait. Siguro kung may napapansin ka sa ugali niya, hindi naman siguro pangit yon. Baka ugaling nakuha niya lang sa kinalakihan niya na pwede namang i-correct. Binigyan lang natin ng chance kasi sa bawat araw nakasama ko siya sa bahay dati. Palagi naman siyang growing ng paunti-unti sa kanyang sarili. Hindi mo naman kasi siya nakakasama ng matagal kaya siguro nasasabi mo yan, Mia. Pero promise, great person siya. Lahat ng mga bagay na ginagawa namin sa kanya, palagi niyang pinapahalagahan. Hindi naman siya tatagal sa amin kung talagang may bad attitude siya, hindi ba? Nagkibit-balikat na lang si Mia. Mukhang matagal pa para hayaan talaga ni Mia na kilalanin talaga si Agnes. O maaaring hindi na talaga. Baka wala ng paraan para magkasundo pa ang dalawa. Inabalan na lang ni Hope ang kanyang sarili sa mga gawain sa ibang bansa. Tinuon ang isip, oras at atensyon sa pag-aaral. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakalimot sa iniwan nila sa Pilipinas.
Madalas niyang kumustahin si Agnes, lalo na't napakabilis magtampo ng dalagang itinuring niyang kapatid. Sa kalagitnaan ng pag-aaral, marami siyang nakilala. Marami rin siyang nakasalamuhang ibang tao. Doon niya nakilala ang naging boyfriend niyang si Dustin. Niligawan siya at approve rin naman sa kanyang mga magulang. Kaya walang naging problema. Kilala din ng kanyang mga magulang ang mga magulang ni Dustin, kaya may tiwala talaga ang mga ito sa kanya. Sayang, next week ka pa makakasunod, Dustin. Gusto ko sana kasama kita sa pag-uwi. Sabi ni Hope sa kanyang boyfriend habang nag-iimpake ng mga gamit at mga pasalubong niya sa mga naiwan sa Pilipinas. Yumakap si Dustin sa kanya at hinalikan ng kanyang pisngi. Huwag ka mag-alala. Susunod naman agad ako sa inyo ng parents mo. May mga kailangan lang akong asikasuhin. Napabuntong hininga si Hope. Kung hindi lang mas maagang graduation day ni Agnes, hindi na sana muna ako aalis ka agad. Mamimiss kita. Hindi biro ang 1 linggo. Nakakalungkot yon. Mahinang tumawa si Dustin. Ganyan ka na kapatay na patay sa akin, Hope. Hindi Gusto ko lang nakasama kita kasi boyfriend kita. Saka bakit? Normal lang naman na maging ganito, diba? Tanong pa ni Hope. Matakot ka kapag hindi na ako ganito. Ibig sabihin nun, hindi na kita mahal. Muling yumakap si Dustin sa kanya at may kasama pang panggigigil. Kaya ang pag-iimpake, nauwi sa harutan at kulitan. Ganon sila kasweet ni Dustin sa isa't isa. Sa 3 years na relasyon nila, masasabi niyang kilala na nila ang isa't isa. Masaya si Hope na pumasok sa kanyang buhay si Dustin. Wala siyang kahit na anong pinagsisisihan. Excited ka nung umuwi, anak? Nakangiting tanong ng kanyang ama. Tumango naman kaagad si Hope. Opo, Papa. Actually, kagabi pa po ako hindi makatulog. Excited na po ako makita ulit sina Agnes sa si Manang Lenny. Sobrang nag-focus po ako sa pag-aaral na matagal ko na po silang hindi nakikita. Kaya ngayong uuwi na po ako, gusto ko po talagang makabawi lalong-lalo na kay Agnes. Alam niyo naman po na malaki ang tampo niya sa akin. Akala niya po iniwan ko siya. Tumango naman ang kanyang ina at bahagyang hinaplos ang kanyang buhok. Lumaki kayong naging malapit sa isa't isa. Tinuring na parang magkapatid kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hayaan mo at babalikan na rin naman. Ikaw ang sumama kay Agnes sa pagmarcha niya sa graduation. Napangiti naman si Hope. Ayun po talagang balak ko, Mama. Ngayong uuwi na sila, wala silang balak ipaalam agad kay Agnes. Gusto kasi ni Hope na masorpresa ito. Kaya ng araw ng graduation, na akala nito na si Manang Lenny lang ang maghahatid, naiyak na lang nang makita siya. Agnes, tahan na, masisira ang make-up mo. Mahinang sabi ni Hope habang hinahagod ang likod nito. Mas lalo siyang niyakap ni Agnes habang umiiyak. Nakakainis ka. Akala ko hindi na kayo pupunta. Sobra-sobra na ako nagtatampo sa'yo, Hope. Umalpas ang tawa sa kanyang bibig. Pwede ba namang hindi ko puntahan ang graduation day mo? Eto na nga after years, nakatapos ka na rin talaga sa pag-aaral. Ang layo mo na sa dating Agnes. Sobrang proud ako sa'yo. Sigurado ako marami ka pang makakamit na magagandang bagay sa mundo. Kumawala si Agnes sa yakap. Marahan niyang pinunasan ang mga luha nito. Pareho silang iyak-tawa sa sitwasyon. Miss na talaga nila ang isa't isa. Wala kang naging boyfriend? Tanong ni Hope kay Agnes. Umiling naman ang dalaga. Aral lang talaga, Hope. Wala akong tipo, saka nag-aaral ako ng mabuti para maging proud kayo sa akin. Pinag-aaral ako ng parents mo. Nakakahiya naman kung inatupag ko lang ang pagkakaroon ng boyfriend noon. Hindi naman problema kina Mama at Papa yan. Sabi ni Hope at tiningnan ang ginagawa ni Agnes. Ako nga, nagkaroon ako ng boyfriend sa States. Pinayagan naman nila ako. Siguro dahil kilala rin naman nila si Dustin. Anak din kasi siya ng common friend ni na Mama at Papa. Saka alam din nila na hindi ako madaling madidistract. Kaya na magkaroon ako ng boyfriend, okay lang din. Napalingon sa kanya si Agnes. Mukhang naging interesado sa topic. Nasaan ang boyfriend mo ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na LDR kayo. Tumawa naman si Hope. LDR ng 1 linggo? Nagpaiwan kasi siya, may aasikasuhin lang pero susunod siya dito. Actually, gusto rin ni Papa na magkaroon ng experience sa business si Dustin sa business namin. Nakakatuwa nga pare-pareho tayo ng papasukan. Doon ka rin mag-a-apply, diba? Tumango naman si Agnes.
Oo, Hope. Pinag-aral ako ng parents mo. Utang na loob ko kung bakit ako nandito ngayon at nakapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya gusto ko na pakinabangan ng business ng parents mo ang natapos ko. Alam ko rin naman sa sarili ko na magiging asset ako ng business nila. Napangiti si Hope. Natutuwa siyang mataas ang confidence ni Agnes sa sarili. Hindi kasi ito dating ganoon dahil na rin siguro sa trauma na pinagdaanan sa mga kamag-anak, kaya masayang masaya si Hope na nakikitang mas nag-improve na at mas nag-grow si Agnes. Saan ka pupunta, Hope? Tanong sa kanya ni Agnes dahil half day lang siya sa trabaho. Ngumiti si Hope habang naglalagay ng lipstick. Susunduin kong boyfriend ko. Mamaya, nasa airport na yon. Finally, nandito na si Dustin. Namiss ko talaga siya ng sobra. Pinagmasdan siya ni Agnes sa salamin. Mamimit ko na rin ang boyfriend mo. Tumango naman si Hope. Oo, lalo na't sa bahay siya tutuloy ng ilang buwan kasi nare-renovate pang bahay nila dito sa Pilipinas. Medyo magkaugali kay ni Dustin. Actually, may mga hilig siya na hilig mo rin. Mahilig kayo pareho sa outdoor. Alam mo naman ako, nauubos agad ang social battery kapag nasa labas. Natawa si Agnes at humalukip-kip. Talaga? Saan siya matutulog sa bahay? Sa kwarto mo? Of course not. Natatawa niyang sagot. Sa guest room si Dustin, baka magalit si na mama at papa kapag nagtabi kami sa kama. Ayaw nila yon and may principles din naman ako sa sarili ko. Hindi ko ibibigay ang sarili ko hanggat walang kasal. And alam naman yun ni Dustin, kaya masaya ako na alam niya kung paano respetuhin yon. Akala ko may nangyayari na sa inyo. Knowing the fact na sa States kayo nagkakilala, hindi ba't papupusok madalas ang mga tao ron? Tanong pa ni Agnes. Ngumiti si Hope. Hindi naman, especially kapag lumaki sa maayos na family. May values pa rin iniingatan. Kaya nagustuhan din ni na mama at papa si Dustin. Tumaas ang mga kilay ni Agnes at naghugas ng mga kamay. So, wala ka palang experience? Mahina. Bahagya namang nawala ang ngiti ni Hope. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Ako kasi kahit hindi ako nagkaroon ng boyfriend, meron na. Tikim-tikim lang ng college. Sabi sa kanya ni Agnes. Napasinghap si Hope. Totoo? Natawa naman si Agnes. Ang inosente mo talaga. Oo nga. Oo, puro aral ako pero may mga naging kaibigan kasi ako. Mahilig silang pumunta sa mga club. May mga nami-meet tapos mga in sa one night stand. Hindi nagsalita si Hope. Tiningnan niya lang si Agnes. Hindi niya batid kung ano ang kanyang mararamdaman. Hindi niya lang siguro inasahang party goer pala si Agnes. Ang isang bagay na pinapahalagahan at iniingatan niya, madali lang itong ibinigay kung kani-kanino. Magkaiba sila ng pananaw. Hindi yun kaya ni Hope. Hindi niya naman hinuhusgahan ang mga gumagawa noon, pero hindi lang talaga nakaayon sa values na mayroon siya. Try mo, ano? Natatawang tanong ni Agnes. Halatang inaasar siya dahil hindi naman talaga siya sanay sa mga ganoon. Try mong pumunta sa club. Isama mo yung boyfriend mo. Ewan ko na lang kung hindi kayo mag-init kapag mga lasing na. Saka matatanda na tayo. Modern na rin ang panahon. Bakit nyo pa i-restrict ang mga sarili nyo? Umiling naman agad si Hope. Hindi naman kasi ganong klase ng lalaki si Dustin. Mabait siya't hindi umiinom. Ayaw niya rin na pumupunta sa mga ganyang klase ng lugar. Katulad ko, pinipreserve niya rin ang sarili niya para sa akin. Natawa muli si Agnes, pero hindi niya alam kung bakit nahihimigan niya ang pangiinsulto. Inosente rin naman pala, kaya pala siyang boyfriend mo kung ganon. Boring naman pala. Gusto niyang ipagtanggol si Dustin na sabihing hindi ito boring. Na sa lahat ng lalaking nakilala ni Hope, si Dustin ang pinakakwela at makulit na nakilala niya. Walang araw na hindi siya napapatawa ng kanyang boyfriend. Sobrang sweet din ng binata. Mahilig magbigay ng mga regalo kahit wala namang okasyon. Huminga ng malalim si Hope. Sige na, aalis na ako. Ingat ka sa pag-uwi mo mamaya. Tumango naman si Agnes. Kayo rin ang boyfriend mo. Maya-maya'y nakaalis na rin naman si Hope. Hindi niya na masyadong inisip ang mga sinabi ni Agnes. Inisip niya na lang na wala naman siyang ibang magagawa kung magkaiba talaga ang mga pananaw nila. Saka sa mga lumipas na taon, may mga bago itong naging kaibigan.
May mga gawain na nito lang din nila natuklasan. Nagulat na lang talaga siya na hindi ito nagbo-boyfriend pero may experience na sa mga ganoong bagay. Hindi kaya ni Hope iyon. Siya ang tipo ng tao na nagpapahalaga sa bawat taong dumarating sa kanyang buhay. Kung walang assurance, hindi siya magpapahawak. Kung walang commitment, hindi siya magpapahalik. Babe! Nakangiting tawag sa kanya ni Dustin. Napangiti naman si Hope at tumakbo palapit. Mahigpit niyang niyakap ang binata. Miss na kita. Mabuti at safe kang nakapunta. Tumawa si Dustin at hinalikan siya sa mga labi. Mabuti na lang, mas maaga. Tinapos ko talaga ang mga dapat kong gawin para maaga ako makapunta dito. Namimiss din naman kasi kita agad, kaya nagmadali talaga ako, Hope. Hinawakan niyang kamay ni Dustin. Halika na. Pinaluto ko kina Manang Lenny at Mama ang mga paborito mong Filipino food. Tumawa si Dustin at inakbayan naman siya. Parang bigla akong nagutom ah. Miss ko na rin yon. Mahaba ang naging biyahe papunta sa bahay nila. Siya ang nagmaneho, kaya si Dustin ang patuloy na dumadaldal sa kanya. Nang makarating sa bahay, welcome na agad si Dustin. Ginabi na rin naman sila kaya nandoon na rin ang kanyang ama, pati na rin si Agnes. Dustin, this is Agnes. Siya ang kinakwento ko sa'yo ng friend ko na kinupkup ng family namin. Parang kapatid ko na siya. Nakangiting pakilala ni Hope. Agnes, ito naman si Dustin. Siya ang boyfriend ko. Ngumiti si Agnes at nagkamayan ang dalawa. Napangiti rin si Hope. Hangad niyang magkasundo ang dalawa. Parehong mahalaga sa kanya sina Agnes at Dustin, kaya wala sanang kahit na anong maging issue. Pink na pink ang room mo dito. Hope na Hope talaga. Nakangiting sabi ni Dustin at bahagyang nakahiga sa kanyang kama. Tumawa naman si Hope. Ganito rin ang kwarto ko sa States. Mas malaki nga lang to at mas maraming gamit. Kanina pa sa kwarto niya si Dustin. Bukas naman ang pinto kaya hindi nag-aalala ang mga magulang niya. Bukod doon, sanay na si Dustin na pumasok sa kwarto niya para bisitahin lang siya. Inaantok ka na babe, pumunta ka na sa guest room. Bawal kang matulog dito. Baka pagalitan tayo ni na mama at papa. Hinila ni Hope ang boyfriend niya pero siya naman ang nahila nito kaya napahiga rin siya sa kama. Hoy, Dustin, baka makita tayo na mama at papa na ganito ang ayos. Okay lang, pakakasalan naman kita. Sabi ni Dustin at inayos pa talaga ang buhok niya. Hindi napigilang mapangiti ni Hope. Talaga? Pakakasalan mo ako? Nagpo-propose ka na ba? Ang pangit mo naman mag-propose. Umismid naman sa Dustin at mahigpit siyang niyakap. Ganito lang muna tayo. Mga 10 minutes lang. Miss na miss lang talaga kita. Lumawak ang ngiti ni Hope. Napabuntong hininga si Dustin. Habang tumatagal, medyo nahihirapan na ako. Parang mas dumarami ang gusto ko. Palagi kong iniisip na sana sa tuwing pagdilat ng mga mata ko, ikaw ang unang makikita ko. Talaga? Gusto mo yon? Tanong ni Hope sa kanyang boyfriend. Gusto ko rin na gigising araw-araw na ikaw ang makikita ko. Umungot si Dustin at sumubsob sa leeg niya. Wala itong sinabi na kahit ano, kaya hinayaan niya na lang na maglambing. Maya-maya'y mukhang nakontento na naman ito. Pagkatapos siyang halikan, umalis na rin naman ang kwarto niya at pumunta na sa katapat niya lang na kwarto. Nang gabing yon, natulog si Hope nang may ngiti sa mga labi. Ang ganda dito, hindi ba? Tanong ni Hope. Ang boses ay halos isang bulong na para bang ayaw niyang guluhin ang katahimikan ng mundo sa paligid nila. Parang gusto ko dito ulit i-celebrate ang next anniversary natin. Tumango si Dustin, ngunit ang ngiti ay may kakaiba sa araw na yon. May isang tahimik pero matinding emosyon sa mga mata. Isang bagay na labis na ipinagtataka ni Hope. Oo, perfect dito. Pero depende sa magiging sagot mo kung babalik-balikan natin ang lugar na to. Sabi ni Dustin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman niya, pero hindi siya sinagot ng kanyang boyfriend. Nagpatuloy silang maglakad sa kahabaan ng dalampasigan. Sumasampal sa kanilang mga talampakan ang mga alon. Ang tawa ni Hope ay umabot sa hangin nang isang malakas na alon ang dumapo sa kanila at nabasa na pati ang kanilang mga damit. Tumawa rin si Dustin pero unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Ano nangyayari? Tanong ni Hope, ang mga matay naghahanap ng kasagutan sa mukha ni Dustin. May problema ba? Huminto si Dustin at mataman siyang tiningnan.
Sumilay ang ngiti sa mga labi nito, pero nakikita niya ang kaba ng binata. Magtatanong pa sana siya kung ano ang problema, pero bigla na lang lumuhod si Dustin. Napigil ni Hope ang hininga. Parang bumagal ang mundo at ang tunog ng dagat ay nawala habang nakatutok siya kay Dustin. Isang maliit na kahon ang inilabas nito. Nandun sa loob ang kumikislap na singsing. Hope, puno ng emosyon na sabi ni Dustin. Wala akong mga salita na kayang magpaliwanag kung gaano kita kamahal. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na makita at maunawaan ng lubos ng ibang tao. Hanggang sa nakilala kita. Sa'yo, para akong nakatagpo ng tahanan ko. Pinapaganda mo ang lahat sa buhay ko. Sa simpleng pagiging ikaw. Sa pagiging inosente mo sa lahat. Gusto ko na gugulin ang buhay ko na kasama ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Hope. Ang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang mga yon sa kanyang bibig. Nakaramdam siya ng kaba at pagmamahal. Hindi siya makapaniwala sa emosyon na dumadaloy sa dibdib niya. Hanggang pagtanda, gusto kong makasama ka, Hope. Gusto kong ibahagi ang bawat sandali. Ang saya at ang lungkot. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya. Isang tahanan na puno ng tawanan at pagmamahal. Isang lugar na pareho tayong ligtas at pinapahalagahan. Pakakasalan mo ba ako? Gagawin mo ba akong pinakamapalad na lalaki sa buong mundo? Namuo ang mga luhas sa mga mata ni Hope. Nanlalabo man ang paningin, pinilit niya pa rin makita si Dustin. Ang puso niya kumakabog sa dibdib at halos hindi siya makahinga sa labis na damdamin. Oo naman, bulong ni Hope. Oo Dustin, pakakasalan kita. Bumaha ang kaligayahan sa mukha ni Dustin. Tumayo ito, isinuot ang singsing sa daliri ni Hope at niyakap siya ng mahigpit. Inilagay ni Hope ang kanyang mukha sa dibdib ni Dustin. Malayang tumulo ang mga luha niya. Mahal kita. Malumanay na sabi ni Dustin. Mahal din kita. Mahinang sagot ni Hope, bahagyang humihiwalay upang tumingin kay Dustin. Simula ng araw na yon, nag-asikaso na sila ng para sa kasal. Hindi naman sila gaano nagmamadali, kaya may 1 taon pa para mag-prepare. Suportadong-suportado naman sila ng mga pamilya nila, kaya walang problema. Habang tumatagal na nasa bahay si Dustin, napapansin niya na nagiging malapit na rin ito kay Agnes. Nagiging magkasama kasi sa field kaya nagkakaroon ng time na kilalanin ang isa't isa. Masaya naman siyang malaman yon, lalo na at gusto niya talagang magkasundo lahat ng taong mahal niya. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pag-aayos ng kasal nila, may mga napapansin siyang pagbabago kay Dustin. Hindi niya alam kung bakit o ano ang problema, pero may kakaiba siyang nararamdaman. Okay ka lang ba, Dustin? Masama bang pakiramdam mo? Tanong ni Hope sa kanyang fiancé. Kausap nila ang wedding organizer kanina. Parang naglaho ang mga salita mula sa organizer, parang malayong tunog na umaabot sa kanyang mga tenga. Hindi niya maiwasang mapansin na hindi nakikinig si Dustin. Nakatingin kasi ito sa malayo at parang nasa ibang lugar ang iniisip. Dustin, tanong ni Hope nang malumanay. Napamulagat si Dustin, itinagilid ang ulo na parang nagising mula sa isang pagkakatulog. Sorry babe, mag-focus ako next time. Sorry, marami lang akong iniisip tungkol sa trabaho. Tumaas ang kilay ni Hope, lalong lumalim ang kanyang pag-aalala. Malinaw na distracted si Dustin. Tumayo siya at naglakad papunta sa kanyang silid. Inaasahang susundan siya ni Dustin. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Hope. Hindi ka na katulad ng dati kapag nag-aasikaso tayo sa kasal. Kung kailan malapit na, saka ka naman ganito. Distracted ka. May problema ba? Hinaplos ni Dustin ang buhok. Malinaw ang pagkalito sa mukha nito. Binuksan niyang bibig para magsalita. Pero bago pa siya makapagsalita, bigla siyang hinila ng binata. Hinalikan siya ng matindi. Nagulat si Hope sa biglang halik, pero ang katawan niya ay kusang nagpadala na lang. Niyakap niya ang leeg ni Dustin. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nangyayari. Ang lakas ng halik ni Dustin, ang kapusukan sa likod nun, pero hindi siya umatras. Parang may nagsabi sa kanyang hindi magtaka, hayaan na lang itong gawin kung ano man ang kailangan nito. Gumanti siya ng halik. Lumakas ang tibok ng puso ni Hope nang dumapo sa zipper ng kanyang damit ang kamay ni Dustin. Teka, wait lang. Pigil ni Hope sa gitna ng mga malalalim nitong halik.
Napasinghap ng malantad ng kanyang dibdib. Sa pagkakataon na yon, tinulak niya ng binata at mabilis na inayos ang kanyang suot. Ano bang nangyayari sa'yo? Alam mo namang hindi pa ako handa para dito. Hinihingal si Dustin at napalunok. I'm sorry. Nadala lang ako. Ayaw niyang magmadali. Hindi ngayon, hindi bago ang kanilang gabi ng kasal. Kailangan niyang maramdaman na komportable siya. Na tamang oras. Hindi yung parang binubuhos lang ni Dustin ng frustration sa kanya. Kung gagawin nila yon, gusto ni Hope na mararamdaman niyang gagawin talaga nila dahil mahal nila ang isa't isa. Iminulat ni Dustin ang mga mata. Kitang-kitang frustration sa mukha nito. Pero ikakasal na tayo, Hope. Hindi naman tayo mga estranghero. Magkasama na tayo. Hindi ko na kaya maghintay pa. Nahihirapan na ako. Mata mo niyang tiningnan si Dustin. Hindi kailanman nila naging issue o away ang pagbibigay niya ng sarili sa binata. Yun lang at hindi niya alam kung anong nag-trigger para gawin ito iyon. Kung kailan malapit na ang kasal nila, saka naman ito hindi makapaghintay. Hindi niya maintindihan kung anong dahilan ng biglang pagmamadali. Ano bang problema, Dustin? Tanong ni Hope at pilit inaalam ang kasagutan sa mukha nito. Alam mo kung anong nararamdaman ko sa usaping to. 4 na taon na tayong nakakapagtiis at kahit kailan, hindi natin pinag-awayan o hindi mo ko pinilit na gawin to. Ngayon lang, kung kailan malapit na tayong ikasal, nagkasundo tayo na maghihintay tayo hanggang sa gabi ng kasal natin. Okay lang sa'yo dati, kaya bakit ngayon iba na? Pumikit si Dustin, parang biglang may napagtanto. Napabuntong hininga ito at ang mga kamay ay bumagsak sa kanyang mga kamay. Sorry. Bulong nito. Parang nahihiya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Basta naiinis lang ako. Hindi ko kayang ipaliwanag. Pero dapat ko pa rin igalang ang gusto mo. Maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang sa unang gabi natin. Tulad ng plano natin. Sorry. Tumingin si Hope at nakita ang kaguluhan sa mata ni Dustin. Sorry din. Hindi ko intensyon na maging frustrated ka sa setup nating dalawa. Pero akala ko nagkakaintindihan tayo. Kasi pareho ang values nating dalawa, hindi ba? Pareho nating una ang isa't isa, kaya sana gawin na lang natin after ng kasal. Pero naiintindihan ko, alam kong excited ka. Nararamdaman ko rin naman yon. Alam kong excited ka. Nararamdaman ko rin yon. Makakarating tayo sa gusto natin, pero kasal muna ha. Hindi natin kailangan magmadali. Hindi naman dapat ibigay ang isa't isa dahil lang frustrated ka. Kung gagawin natin yon, dapat dahil nafe-feel natin na mahal natin ang isa't isa at walang frustration na kasama. Hinila ni Dustin si Hope papalapit at niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Hope. Pasensya na kung nagmamadali ako. I'm sorry kung nagiging frustrated ako. Gusto kong gawin lahat ng tama para sa'yo. Ganun na rin sa akin. Ngumiti si Hope ng malumanay. Ang mga daliri ay dahan-dahang humaplot sa likod nito. Mahal din kita, Dustin. At maghihintay tayo. Gagawin natin ito ng tama. Maghihintay tayo hanggang sa tamang panahon. Hinalikan niya Dustin ang itaas ng ulo ni Hope at hinigpitan ng yakap na parang ayaw na siyang bitiwan. Sa sandaling yon, parang nawala ang lahat ng tensyon at naiwan na lang ang tahimik na katiyakan ng kanilang pagmamahalan. Hindi lang yon ang mga kakaibang napansin ni Hope sa binata. Madalas talaga ito na parang malalim ang iniisip. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi lang yon, napansin niya rin na umiiwas ito kay Agnes. May misunderstanding ba kayo ni Dustin? Tanong ni Hope sa dalaga. Wala naman, nakangiting sagot ni Agnes. Okay naman kami. Bakit? Marahan siyang umiling. Wala naman. Akala ko lang hindi kayo nagpapansinan. Parang umiiwas kasi sa'yo si Dustin. Tumawa naman si Agnes, pero parang may ibang kahulugan. Hayaan mo na, may internal conflict yun sa sarili. May alam ka sa problema niya? Tanong agad ni Hope. Umiling si Agnes at nakangiti pa rin. Wala naman. Niisip ko lang. Sige, babalik na ako sa opisina ko. Gusto niya pa sanang magtanong pero umalis na ito. Hindi niya talaga alam kung ano ang meron kay Dustin. Pero habang tumatagal, nagsisimula na siyang mag-alala. Hope, dalhin mo naman to sa Gomez Steel. Kailangan lang na mapirmahan ng ilang documents na to. Aalis ka ngayon, hindi ba? Tanong ng kanyang papa. Tumango naman si Hope. Apo, Papa.
Ako na pong bahala rito. Katulad ng utos ng kanyang ama, dinala niya na nga sa building ng Gomez Steel ang documents na kailangan. Aalis na sana siya pero pinakyat pa siya sa itaas. Kailangan daw na siya ang personal na mag-aabot kay Stanley. Matagal niya nang kilala si Stanley. Family friend din nila ito at mas matanda ng 5 taon sa kanya. Mga bata pa lang sila, palagi na siyang inaasar. Tuwang-tuwa kasi itong tuksohin si Hope noon dahil matatakotin at palaging inosente sa mga bagay-bagay. Talagang pinaakyat mo pa ako ha. Bilis na, pirmahan mo na to. Masungit niyang sabi rito. Natawa naman si Stanley at kinuha sa kanyang folder. Ang sungit talaga. Ikakasal ka na, di ba? Nasaan ang wedding invitation ko? Nasa lang sa akin. Grabe ka, kadalimutan mo na ako. Dapat imbitahan mo ako para naman mabwisit ka sa araw ng kasal mo. Napanguso naman si Hope. Kahit hindi ka na naman imbitahan, pupunta ka, makapal kayo mukha mo. Tumawa naman si Stanley. Grabe ka talaga. Nagbago ka na. Nasaan na yung maliit na bata na palaging umiiyak? Natawa na lang din si Hope. Parang kuya lang ang turing niya kay Stanley. Kahit madalas siya nitong inaasar, magiging masaya siya kung pupunta rin ito sa araw ng kanyang kasal. Pero may matutuloy pa bang kasal sa pagitan nila ni Dustin? Isang gabi, nauuhaw si Hope kaya pumunta na muna siya ng kusina. Pero bago pa siya makatuloy, may narinig na siyang nag-uusap. Huwag kang magpanggap na hindi ka naapektuhan. Alam kong iniisip mo pa rin hanggang ngayon. Rinig niyang sabi ni Agnes. Maya-maya'y boses naman ni Dustin ang kanyang narinig. Agnes, tama na. Huwag mo nang guluhin ang isip ko. Hindi na ulit mangyayari yon. Marahang sumilip si Hope sa mga ito. Nag-iingat na hindi makita ng dalawa. Malalim na ang gabi at hindi niya maintindihan kung bakit nagtatalo pa ang dalawa. Kahit sabihin mo sa akin yan, kahit wala akong gawin, alam kong gugulo pa rin ako sa isip mo. Ngumisi si Agnes at marahang lumapit sa kanyang mapapangasawa. Hindi mo makakalimutan ang pinagsaluhan nating dalawa. Inakit mo lang ako, mariing sabi ni Dustin. Mapanoy ang tumawa si Agnes. Pero bumigay ka. Alam mo sa sarili mo na ginusto mo rin ang nangyari sa ating dalawa. Huwag mo nang itanggi. Umawang ang bibig ni Hope. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Hindi niya akalain na magagawa siyang pagtaksilan ni na Agnes at Dustin. Kumuyom ang mga kamao ni Hope. Gusto niyang sumugod sa mga ito, komprontahin sa mga bagay na pinag-uusapan pero hindi siya ganoon. Hindi niya kayang magalit ng sobra. Mas una pa siyang iiyak dahil sa sobrang galit. Mas magmumukha lang siyang kawawa. Wala akong pakialam sa'yo, Agnes. Mahal ko si Hope. Pagkakamali lang ang nangyari sa atin. Pakakasalan ko na siya at wala ka nang magagawa ron. Mariing sabi ni Dustin. Umiling si Agnes at nakangisi pa rin. Umurong ka sa kasal ninyo. Hindi mo na mahal si Hope. Kasi kung mahal mo siya, hindi ka madadala sa mga pang-aakit ko. Sa akin ka na lang. Mas kaya kitang mahalin at hindi ako boring katulad ni Hope. Lalo na sa kama. Walang kurap na pinagmamasdan ni Hope ang dalawa. Mas lalong lumapit si Agnes kay Dustin. Hinaplos nito ang mukha ng binata at marahang hinalikan sa pisngi papunta sa gilid ng labi nito. Mukhang nagpipigil pa si Dustin nung una, tila may nilalabanan pa. Pero sa patuloy na pang-aakit ni Agnes, bumigay na rin ito at isinampa na sa island counter ang traidor niyang kaibigan. Mabilis na tumalikod si Hope. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid habang tahimik na bumubuhos ang mga luha. Galit na galit siya pero hindi niya magawang kumprontahin ang mga ito. Galit na galit siya pero ang tanging niya lang nagawa ay ang umiyak. Nagsisisi siya na hinayaan niyang makapasok sa kanyang buhay ang dalawang traidor na sina Agnes at Dustin. Pero kinaumagahan, hindi niya magawang kumprontahin ang kanyang fiancé. Kahit malamig ang pakikitungo niya, hindi man lang napansin ni Dustin. Kaya sa puntong yon, sobrang dami na ng iniisip ni Hope. Mabait siyang tao, pero ngayon lang niya mapapatunayan na iba pala talaga siya kapag nagalit. Tiningnan ni Hope ang cellphone niya. Nandoon ang video ng mga kataksilan ni Dustin at Agnes. Simula nang makita niya ang naabutan niya sa kusina, naglagay na siya ng maliliit na kamera sa buong bahay. At doon niya napatunayan na binababoy ng mga ito ang mismong pamamahay nila. Hindi man lang nahiya sa mga magulang ni Hope. Masaya ka ba, anak?
Nakangiting tanong ng kanyang mama. Ang ganda-ganda mo, Hope. Hindi ako makapaniwala na ang baby girl ko ikakasal na. Tipid lang siyang ngumiti. Masaya po ako, Mama. Masaya po ako. Tiningnan ni Hope ang sarili sa salamin. Alam niyang magiging malaking issue ang kanyang gagawin. Tumuloy siya sa kasal, hindi lang para mag-I do sa kanyang groom, kundi para ipahiya ito, pati na rin si Agnes sa harap ng maraming tao. Total, ginawa naman siyang utu-utu ng mga ito. Ibabalik niya lang. Garden wedding ang kasal nila at maraming bisita. Nandun din ang pamilya nilang lahat. Kaya habang naglalakad pa lang siya sa altar, tinanaw niya na si Mia. Tumango naman ito at may sinenyas sa nag-ooperate ng music. Maya-maya'y tumigil na ang wedding song na tinutugtog. Nagtaka ang lahat. Maya-maya'y tunog ng mga halinghing, mga paanas na pag-uusap at mga ungol ang pumailan lang. Gulat na gulat ang mga bisita sa nakita sa projector. Naglalampungan lang naman sina Agnes at Dustin. Kung tutuusin, medyo naawa pa siya. Hindi buo ang iniligay niya. Mga mukha lang ng mga itong pinakita niya at ang mga pag-uusap at mga plano ng kataksilan. Isa pa, iniisip niya na may guest silang mga bata na ngayon ay nilalayo na ni Mia sa mismong event. Hinahanap niya si Agnes pero hindi niya na ito makita. Dustin! Galit na bulalas ng tatay ni Dustin at malakas itong sinapak. Paulit-ulit pa't pinagsisipa. Kung hindi lang pinigilan, baka mas lalo pang nasaktan ng anak. Anong kahihiyan tong ginawa mo? Papa, sorry. Naluluhang sabi ni Dustin habang nagmamakaawa sa ama. Maya-maya tumingin sa kanyang binata at nagsusumamo ang mga mata. I'm sorry. Malakas niya itong sinampal. Sorry? Anong dahilan mo? Dahil frustrated ka? Sa dami ng papatulan mo, si Agnes pa talaga? Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? Ha? Galit na galit ang tatay ni Hope na pilit lang pinipigilan ng kanyang mama. Walang hiya ka, lalaki ka. Pinagkatiwalaan ka namin kay Hope. Ito lang pala ang gagawin mo. I'm sorry, mahal kita. Please, huwag naman ganito. Garal-galang boses na sabi ni Dustin at umiiyak na sa harap niya. Namumuo ang mga luha ni Hope at umiling. Nakakadiri ka? Tumakbo si Hope palayo roon. Akala niya magiging matibay na siya. Akala niya naiiyak niya na ang lahat. Yun naman pala'y masakit pa rin. Parang dinudurog pa rin ang kanyang puso. Sa kanyang pagtakbo, sanundan naman siya ng kanyang mga magulang. Naabutan nila sa loob si Agnes. Pabalik-balik ito at halatang kabado. Nang makita sila, bakas ang pagmamakaawa sa mukha nito. Wala na siyang lakas para magalit pa. Best friend niya si Agnes na itinuring niya rin na parang kapatid. Hindi niya matanggap na sa lahat ng manluloko sa kanya, si Agnes pa talaga na mahal niya. Kaya naman, ang mga magulang niya ang nagalit para sa kanya. Tito, garal-galang boses na sabi ni Agnes. Nanginginig na sinampal ng mama ni Hope si Agnes. Huwag mo kaming tawagin ng ganyan. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming tulungan, bihisan, pakainin at ibigay lahat ng gusto at pangangailangan mo. Itinuring ka rin namin na parang sariling pamilya, lalong-lalo na si Hope. Eto lang palang gagawin mo sa anak namin. Hindi ko alam na nagpapasok kami ng ahas sa pamamahay na to. Bakas ang sakit sa mga mata ni Agnes habang umiiyak. I'm sorry po. Please, bigyan niyo pa po ako ng chance. Kumunot ang noo ng tatay ni Hope. Chance? Sa tingin mo, ibibigay pa namin yun sa'yo pagkatapos ng ginawa mo sa anak namin? Napahagulgol na si Agnes. Mahal ko po kayo. Hindi ko po kayo gustong saktan ng ganito. Huwag po kayong magalit. Please. Parang anak mo na po ako, di ba? Hindi kita anak. Hindi ka namin anak. Sigaw ng mama ni Hope. Wala kaming anak na katulad mong ahas. Si Hope lang ang anak namin at wala nang iba. Sana inisip mo yan nang magtaksil ka nang inagaw mo si Dustin sa anak namin. Ano karapatan mong saktan si Hope? Wala kang karapatan. Iniingatan namin si Hope simula bata pa. Pero isang sampid lang na katulad mo ang mananakit sa anak namin. Nagsisisi kami na kinupkup ko pa namin. Umigting ang panga ng tatay ni Hope at tinawag si Manang Lenny. Manang, umuwi na po kayo ngayon din. Ayusin niyo na po ang magagamit ni Agnes. Hindi ko gustong matatapos ang araw na to na nasa pudet pa namin ng babae na to.
Nagpatuloy ang kanyang ama at muling bumaling kay Agnes. Tatanggalin na rin kita sa kumpanya ko. Ayoko ng kahit na sinong tao na tutungtong sa kumpanya ko na mananakit sa nag-iisa naming anak. Magbabayad ka rin ng multa sa mga ginawa mong paglabag sa clause ng company. Mas lalong umiyak si Agnes. Hindi niyo po pwedeng gawin sa akin to. Pamilya niyo ako. Isang sampal pa ang binigay ng nanay ni Hope. Ilusyonada ka. Wala kaming pamilyang ingrata. Umalis ka na rito kung hindi kakasuhan ka namin. Sa oras na bumalik ka at manggulo, ipapadampot ka namin sa mga pulis. Huwag na huwag kang lalapit kay Hope kahit kailan. Bakas ang desperasyon sa mukha ni Agnes. Bigla na lang itong lumuhod sa harap niya at pilit na nagmamakaawa sa kanya. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Hope. Pakiramdam niya, ito lang ang dating Agnes na punong-puno ng mga pasa at sugat. Ang taong humingi ng tulong sa kanya. Ang taong itinuring niya na parang kapatid at kasama sa lahat. Hope, parang awa mo na. I'm sorry. Hindi ko na uulitin. Mas mahalaga kayo sa akin. Umiiyak na sabi ni Agnes. Pero sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lakas si Hope na itulak ito palayo. Sa pagkakataong yon, hindi niya na ito tutulungan. Sa pagkakataong yon, hindi na siya lilingon para alamin ang buhay ni Hope. Simula ng mga nangyari, hindi na nga natuloy ang kasal nila ni Dustin. Kahit anong pakikipag-ayos pa, hindi na talaga siya nakipagbalikan pa. Gayunpaman, nanatiling magkasundo ang mga pamilya nila. Humingi ng dispensa ang mga magulang ni Dustin sa kanya sa kahihiyang dinulot ng anak ng mga ito sa pamilya nila. Samantala, tuluyang umalis ng bahay at kumpanya si Agnes. Hindi niya alam kung saan na ito bagong nagtatrabaho pero wala na siyang pakialam. Wala na silang pakialam ng mga magulang niya sa dalaga. Alam nila na kaya na nito ang sarili, na kapag tapos naman ang pag-aaral, kaya mabubuhay pa rin. Iniisip na lang nila na sila pa rin ang panalo dahil sila ang mas gumawa ng mabuti para kay Agnes, kahit nakataksilan lang ang ibinalik sa kanila. Sa mga lumipas na taon, sinubukan niyang mag-move on. Nakalimot din naman siya dahil inabala niya ang sarili sa kanilang mga negosyo. Pagkatapos ng 2 taon, nakita na lang ni Hope ang kanyang sarili na umibig ulit. Nandiyan ang fiancé mo, anak. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Napanguso naman siya. Nag-away po kami. Pwede po bang wag niyo na lang papasukin? Naiinis po ako. Susuyuin lang po ako ni Stanley. Kaso, lumitaw na sa kanyang kwarto si Stanley. Sorry na nga. Nandito na ako. Sige na. Ikaw nang tama. Ako nang mali. Ikaw naman talagang mali. Katwiran niya pa. Naglalambing na yumakap sa kanya si Stanley. Walang pakialam kahit nakikita ng mga magulang niya. Sorry na nga. Ang simple lang ng pinag-awayan natin pero pakiramdam ko, maghihiwalay agad tayo kapag hindi ko naayos. Ganito ba talagang pakiramdam kapag mas bata sa akin ang gusto kong pakasalan? Umismid naman siya at tinanggap ang mga dala nitong bulaklak. Marami silang pagkakaiba ni Stanley sa mga ugali nila. Ayaw niyang pagiging palaasar nito, kaya palagi silang nag-aaway. Gayunpaman, kahit magkaiba sila, alam na alam ni Hope na mahal naman nila ang isa't isa. Kaya hindi nagtagal, kinasal na sila at nagkaroon ng 2 anak. Nabiguman sa unang pag-ibig, may bago namang dumating sa buhay ni Hope na mas maganda. Subalit sa kabila ng lahat, nandoon pa rin ang sakit ng pagtatraidor ni Agnes sa kanya. Hindi lang mapapangasawa ang nawala sa kanya noon, kundi isang kaibigan na rin. Gayunpaman, siguro inalis na lang talaga ng Diyos lahat ng tao na hindi magdudulot ng maganda sa kanyang buhay, upang makita niya ang mga tao na talagang nagmamahal sa kanya ng lubusan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hayaan sana natin ang ating mga kabaitan na maging isang kalasag, hindi isang sandata na gagamitin laban sa atin ng kahit na sino man. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.